Isang kaluskos. Iyon ang gumising sa diwa ni Isabela. Bigla, nawala ang antok sa kanyang mga mata. Ang katawan niya, na kanina lang ay malambot at relax sa ilalim ng kumot, ay biglang nanigas. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Pinakiramdaman niya ang dilim ng kanilang kwarto. Nakabukas ng bahagya ang bintana at ang tanging gumagalaw ay ang puting kurtina na marahang isinasaayaw ng hangin. Sa labas, payapa ang gabi. Pero ang tunog na narinig niya ay hindi galing sa labas. Galing iyon sa loob ng bahay. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng pagsasanay na pilit na niyang tinatalikuran. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naghanda. Dahan-dahan, halos walang tunog. Iniangat niya ang kanyang sarili mula sa kama. Ang asawa niyang si Adrian ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. O iyon ang akala niya. Nang lumingon siya, wala si Adrian. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ang kumot sa gilid ni Adrian ay nakatupi pa, malamig na. Ibig sabihin, kanina pa ito wala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga paa niya'y maingat na humahakbang sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Ang isip niya'y tumatakbo, naglilista ng mga posibleng panganib. May pumasok ba? Isang magnanakaw o may nangyari kay Adrian? Sinundan niya ang pinanggalingan ng kaluskos. Papunta ito sa pinto ng kanilang kwarto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Madilim ang pasilyo. Tahimik, masyadong tahimik. Isang anino ang biglang gumalaw sa dulo ng pasilyo, malapit sa hagdanan. Automatikong napahawak si Isabela sa isang mabigat na florera sa mesang katabi niya. Handa na siyang ibato ito, handa na siyang sumigaw. Ngunit ang anino ay dahan-dahang humarap at isang pamilyar na boses ang bumulong sa dilim. Mahal? Nabitawan ni Isabela ang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ang tensyon sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napalitan ng matinding ginhawa. Si Adrian. Nakatayo ito roon. May hawak na isang kandila na nagbibigay liwanag sa gwapo nitong muka. At sa isang kamay nito, may isang tangkay ng pulang rosas. Ngumiti ito, ang nangiting unang nagpatibok ng puso niya. Happy anniversary, Isabela ko! Bulong nito. Ang takot na naramdaman ni Isabela kanina ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Napalitan iyon ng init. Isang mainit na pakiramdam na kumalat mula sa dibdib niya hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Adrian naman, akala ko kung ano na. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig pa. Tinakot mo ako. Naramdaman niya ang pagtawa ni Adrian habang yakap siya nito. Sorry na, mahal. I just wanted to surprise you. Inabot nito sa kanya ang rosas. Halika, may inihanda ako sa baba. Ang kanilang hapagkainan ay nag-iba ng anyo. May 2 kandila sa gitna, mga plato na maayos na inihanda, at ang amoy ng paborito niyang pagkain, ang adobong manok sa gata, ay nangingibabaw sa hangin. Ikaw ang nagluto nito lahat? Tanong ni Isabela, hindi makapaniwala. Para sa'yo, sagot ni Adrian, habang inaalalayan siyang umupo. Para sa pinakamamahal kong asawa. Habang kumakain sila, pakiramdam ni Isabela ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang buhay na simple, payapa, at puno ng pagmamahal. Malayo sa panganib, malayo sa karahasan, malayo sa nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Si Adrian, ang kanyang kanlungan, ang kanyang kapayapaan. May isa pa akong regalo, sabi ni Adrian nang matapos silang kumain. May kinuha itong isang brown envelope mula sa isang drawer. Ano yan? Tanong ni Isabela. Umupo si Adrian sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Isabela, alam mo naman na gusto kong alagaan ka. Pati na rin si Mama.
Gusto kong siguraduhin na ang future natin ay protektado. Tumango si Isabela. Alam ko, mahal. May mga bagay na kailangan nating ayusin. Mga papeles, mga investment, mga bagay na alam kong ayaw mong isipin dahil nakaka-stress. Patuloy nito. Kaya kinausap ko ang abogado ko. Sabi niya, para mas mapadali ang lahat, para ako na ang makagalaw para sa pamilya na kailangan ko lang ng authorization mo. Inilabas nito ang ilang makakapal na papel mula sa envelope. Special power of attorney, para to sa mga financial matters, para kung may kailangan akong asikasuhin para sa mga ari-arian o bangko ninyo ni Mama, hindi ka na maiistorbo pa. Ako na ang bahala sa lahat. Biglang may kumirot sa isip ni Isabela. Isang alaala. Ang boses ng kanyang ama, isang general ng pulisya na matagal nang pumanaw. Mag-ingat ka palagi sa mga pinipirmahan mo, anak. Ang tiwala ay hindi binibigay ng basta-basta. Napansin ni Adrian ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. May problema ba, mahal? Tanong nito. Ang boses ay malambing pa rin. Umiling si Isabela at pilit nang ngumiti. Ayaw niyang sirain ang perpektong gabi na ito. Ayaw niyang isipin ni Adrian na hindi siya nagtitiwala dito. Si Adrian ito, ang lalaking nagpapatunay araw-araw na mahal siya. Wala naman, sagot niya. Nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi naiintindihan ang mga ganitong bagay. Exactly, sabi ni Adrian at hinaplos ang kanyang pisngi. Kaya nga ako na ang bahala. Para wala ka nang iintindihin. Para ang focus mo na lang ay ang pag-aalaga kay Mama at ang pagiging masaya. Just sign this and I'll take care of everything. Para sa atin ito. Tumingin si Isabela sa mga mata ni Adrian. Nakita niya roon ang pagmamahal, ang pangako ng isang magandang kinabukasan. Itinulak niya sa isang sulok ng kanyang isipan ang babala ng kanyang ama. Iba naman ito. Pamilya ito. Sige, sabi niya sa mahinang boses. Pero pag-iisipan ko muna, mahal. Babasahin ko muna siguro bukas. Sa isang iglap, halos hindi mahahalata, nakita ni Isabela ang bahagyang paninigas ng panga ni Adrian. Isang saglit na paglaho ng kislap sa kanyang mga mata. Ngunit kasing bilis din itong nawala, napalitan ng pamilyar na ngiti. Okay, mahal, sabi nito. Of course, take your time. Niyakap siya nito. Ang importante, magkasama tayo. Gumaan ang loob ni Isabela. Mali lang siguro ang nakita niya. Guni-guni lang niya iyon. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila sa kama, mas niyakap niya ng mahigpit si Adrian. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya habang kapiling niya ito, walang anumang masamang maaaring mangyari. Dinalaw na siya ng antok, ang isip niya'y payapa na. Nasa pagitan na siya ng pagtulog at pagiging gising nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, halos isang bulong lang, mula sa kung saan sa dilim. Konting tiis pa, malapit na. Boses ni Adrian. Biglang nagising ng tuluyan si Isabela. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatalikod ito sa kanya. Ang cellphone nito ay mahinang nagliliwanag malapit sa mukha nito. Akala nito ay tulog na siya. Sino ang kausap nito sa ganitong oras ng gabi? At ano ang ibig sabihin ng malapit na? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, ibinaba na ni Adrian ang telepono at muling humiga sa tabi niya. Yumakap mula sa likod. Naramdaman ni Isabela ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Mahal na mahal kita, Isa, bulong nito, na para bang iyon ang pinakatotoong bagay sa mundo. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang baliwalain ang maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nagtaboy sa lahat ng anino ng mga nakaraang gabi. Ang amoy ng kape at sinangag ay sumalubong kay Isabela pagbaba niya.
Naroon si Adrian sa kusina, nakangiti habang naghahanda ng almusal. "Good morning, Sleeping Beauty," bati nito at hinalikan siya sa noo. Ang lahat ay tila normal, perpekto, siguro guni-guni niya lang ang lahat. Siguro ay napapraning lang siya. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Bianca, ang matalik niyang kaibigan na may dalang isang bayong ng mga sariwang prutas. "Good morning!" Masayang bati nito. "Dumaan lang ako para kamustahin si Tita Elena. Nag-aalala kasi ako, baka kailangan niya ng kasama." Si Aling Elena, ang ina ni Isabela, ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa sala, nanonood ng telebisyon. Lumiwanag ang mukha nito nang makita si Bianca. "Naku Bianca, iha, nag-abala ka pa," sabi ng matanda, ngunit bakas sa boses nito ang tuwa. "Hindi po abala yon, tita," sagot ni Bianca habang inilalapag ang mga prutas sa mesa. Umupo ito sa tabi ni Aling Elena at agad na hinawakan ang kamay nito. "Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Uminom na po ba kayo ng gamot?" Tumango si Aling Elena. "Oo." "Iha, salamat sa pag-aalala." Pinanood sila ni Isabela mula sa kusina. May kung anong kumurot sa puso niya. Dati, siya lang ang pinaghihintayan ng kanyang ina tuwing umaga. Dati, siya ang laging katabi nito sa panonood ng TV. "Halika mahal, mag-almusal na tayo," aya ni Adrian, na tila hindi napapansin ang kanyang nararamdaman. Habang kumakain sila, ang tawanan ni Bianca at ng kanyang ina ay umaabot sa kanila. "Naalala niyo po ba, tita?" Narinig ni Isabelang sabi ni Bianca. "Yung paborito ninyong sampagitang binebenta dyan sa kanto? Laging sariwa. Pabili po ako mamaya pag uwi ko." "Ay oo," sagot ni Aling Elena. "Ang paborito kong bulaklak. Alam na alam mo talaga ang mga gusto ko, Bianca." Hindi napigilan ni Isabela ang sarili. Lumapit siya sa kanila. "Mama, hindi po ba rosas ang paborito ninyo? Lagi ko po kayong binibilhan ng puting rosas." Tumingin sa kanya si Aling Elena. Ang noo ay bahagyang nakakunot. "Rosas ba?" "Hindi anak. Sampagita. Matagal na. Siguro ay nakalimutan mo na." Napatingin si Isabela kay Bianca na ngumiti lang sa kanya ng buong tamis. "Okay lang yan, Isa. Busy ka kasi sa trabaho kaya siguro nalilito ka na. Don't worry, ako na ang bahala kay tita." Parang may bumara sa lalamunan ni Isabela. Alam niya. Sigurado siya. Rosas ang paborito ng kanyang ina. Iyon ang laging sinasabi nito mula pa noong bata siya. Mamayang hapon, sinubukan niyang kausapin si Bianca nang sila lang dalawa sa kusina. "Bianca, salamat sa pag-aalaga kay mama. Pero..." Nagsimula si Isabela, maingat sa kanyang mga salita. "Kaya ko naman. Baka nakakaistorbo na kami sa'yo." Nawala ang nangiti sa mukha ni Bianca. Napalitan iyon ng itsura ng pagtataka at sakit. "Istorbo? Isa, ginagawa ko to dahil kaibigan kita. Dahil mahal ko si tita. Akala ko ba okay lang sa'yo?" "Okay naman, pero kasi..." "Kasi ano?" tanong ni Bianca. Ang boses ay bahagyang nanginginig na. "May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Isa. Kasi ang gusto ko lang naman ay makatulong." Dumating si Adrian, narinig ang huling bahagi ng kanilang usapan. "Anong nangyayari dito?" tanong nito. "Si Isa kasi, Adrian," sumbong ni Bianca, na parang maiiyak na. "Parang ayaw niya na akong pumunta dito." Tumingin si Adrian kay Isabela, ang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya. "Isabela, ano ka ba? Bianca is just trying to help. Huwag ka namang ganyan. Masyado ka yatang sensitive." "Tinatanggap na nga natin ang tulong niya. Ikaw pa, ang may ganang magreklamo." Dagdag pa ni Adrian. Natigilan si Isabela. Bigla, siya pa ang naging masama. Siya pa ang naging kontrabida. Hindi na siya umimik. Nang gabing iyon, pumasok si Isabela sa kwarto ng kanyang ina para magpaalam bago matulog.
Naabutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Malungkot. Ma, okay lang po ba kayo? Malambing niyang tanong. Hindi lumingon si Aling Elena. Buti pa si Bianca. Mahinang sabi nito. Naalala niya ang mga gusto ko. Ikaw, anak kita. Pero parang kinalimutan mo na ako. Ang mga salitang yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Isabela. Mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya noon. Mama, hindi po totoo yan. Hayaan mo na, anak. Matulog ka na. Baka pagod ka lang. Putol ng kanyang ina. Lumabas si Isabela ng kwarto. Dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Pabalik na sana siya sa sariling silid nang may nakita siyang naiwan sa ibabaw ng maliit na aparador ng kanyang ina. Isang folder, isang brown folder na may nakasulat na pangalan ng isang law firm. Ang law firm ni Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit. Aabutin na sana niya para tignan kung ano ang laman nang biglang bumukas ang pinto. Anak, mabilis na kinuha ni Aling Elena ang folder mula sa aparador at mahigpit na niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng takot. Ano po iyan, ma? Tanong ni Isabela. Umiling ang kanyang ina. Umatras palayo sa kanya. Wala ito. Mga lumang papeles ko lang. Sige na, matulog ka na. At mabilis nitong isinara ang pinto. Iniwan si Isabela na nakatayo sa madilim na pasilyo, puno ng pagkalito at isang lumalaking takot sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw na parang may pader na yelo sa pagitan ni Isabela at ng mundo. Ngumingiti siya, tumatawa, at ginagawa ang lahat ng inaasahan sa isang asawa at anak. Pero sa loob-loob niya, may isang bahaging nanatiling gising at mapagmatyag. Ang imahe ng kanyang inang mahigpit na yakap-yakap, ang folder na yon, na may takot sa mga mata, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang umaga, habang nagkakape sila, muling binuksan ni Adrian ang usapan tungkol sa mga papeles. Sa pagkakataong ito, iba na ang tono niya. Wala na ang lambing ng isang sorpresa sa gabi ng anibersaryo. Napalitan iyon ng bahagyang pagkainip. Isabela, napirmahan mo na ba yung mga dokumento? Tanong nito, habang ang mga mata ay nakatutok sa hawak na didyaryo. Hindi pa, Adrian. Hindi ko pa kasi nababasa ng maigi. Sagot ni Isabela. Ibinaba ni Adrian ang dyaryo. May ngiti sa kanyang labi, pero hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Mahal, gaano ba katagal basahin yon? I need it soon. May bigla ang investment opportunity na lumabas. Sayang naman kung papalagpasin natin. Para rin to sa pamilya natin. May kung anong nag-iba sa paraan niya ng pagsabi ng pamilya natin. Dati, ito'y parang isang mainit na yakap. Ngayon, parang isang obligasyon, isang panggigipit. Sige, susubukan kong tignan mamaya. Mahinang sagot ni Isabela. Tumango lang si Adrian at bumalik sa pagbabasa. Pero naramdaman ni Isabela ang tensyon sa hangin. Sa kanyang opisina sa presinto, kung saan siya nagtatrabaho sa administrative department, sinubukan ni Isabelang isantabi ang mga alalahanin sa bahay. Inilibang niya ang sarili sa mga report at papeles. Tahimik ang kanyang trabaho, malayo sa aksyon sa kalsada. Ito ang pinili niya. Ang kapayapaan. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang numero na hindi pamilyar. Hello, Police Officer Reyes speaking. Good morning, ma'am. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa accounting department ng St. Luke's Hospital. Ito po ba si Miss Isabela Reyes, anak ni Mrs. Elena Reyes? Ako nga po, bakit po? Ma'am, follow-up lang po sa outstanding balance ng nanay ninyo para sa huli niyang check-up at mga gamot. 3 months na po itong overdue. Final notice na po ito bago namin i-refer sa collection agency. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ano? Anong utang? Bayad na yan.
Ang sabi ng asawa ko, inasikaso na niya yan. Narinig niya ang pag-click ng keyboard sa kabilang linya. Wala pa po kaming natatanggap na bayad, ma'am. Nakapangalan pa rin po sa inyo ang bill. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Isabela sa kanyang silya. Tinitigan niya ang itim na screen ng kanyang computer, pero ang nakikita niya ay ang mukha ni Adrian na nagsasabing, "Ako na ang bahala sa lahat." Isang kasinungalingan, isang maliit, pero malinaw na kasinungalingan. Pag-uwi niya ng bahay ng hapong yon, naabutan niya si Adrian sa sala. Kausap si Bianca sa telepono at tumatawa. Nang makita siya nito, agad itong nagpaalam. "Mahal, andyan ka na pala." Bati nito, lalapit sana para humalik. Ngunit umatras si Isabela. "Adrian, tumawag ang ospital kanina." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha nito, pagkabigla. "Ospital? Anong sabi?" "Hindi pa bayad ang bill ni Mama." Diretsong sabi ni Isabela. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. "Ano?" sabi ni Adrian na tila ba gulat na gulat. "Imposible. Binayaran ko na yon. Baka nagkamali lang ang bangko. Alam mo na, minsan may system error. Tatawagan ko sila bukas na bukas." Pero ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang inaayos ang kanyang damit, lahat ng yon ay sumisigaw ng pagsisinungaling. "Sigurado ka?" tanong ni Isabela. Ang mga mata niya'y hindi bumibitiw sa mukha nito. "Oo naman." Git ni Adrian, medyo tumaas na ang boses. "Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Pagod ka lang siguro. Huwag mo nang problemahin to. Ako na ang bahala." Hindi na sumagot si Isabela. Tumalikod na lang siya at umakyat sa taas. Nang mga sandaling iyon, parang may bombilyang sumindi sa kanyang isip. Bigla, naalala niya ang isa sa mga unang aral sa kanya sa Police Academy, sa ilalim ng isang matandang instruktor na puro peklat ang mukha. "Tandaan ninyo," sabi ng matanda, habang naglalakad sa harap nila. "Ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi matatagpuan sa mga malalaking kwento. Lagi itong nakatago sa maliliit na detalye na inaakala ninyong hindi mahalaga. Sa isang resibong nawawala, sa isang tawag na hindi sinasagot, sa isang pangakong laging bukas na gagawin. Hanapin ninyo ang maliit na bitak at diyan ninyo masisira ang buong pader. Ang maliit na bitak, ito na yon, ang hindi na bayarang bill sa ospital. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Adrian. Hinintay niya hanggang ang paghinga nito ay naging malalim at regular. Dahan-dahan, bumangon siya mula sa kama. Walang ingay siyang naglakad papunta sa maliit na opisina ni Adrian sa kanilang bahay. Binuksan niya ang computer nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinimulan niyang maghanap. Mga files, mga dokumento, mga email, karamihan ay nakalock. Sinubukan niya ang mga password na alam niya. Birthday ni Adrian, birthday niya. Anniversary nila, walang gumana. Bigla, pumasok sa isip niya ang folder na nakita niya sa kwarto ng kanyang ina. Ang pangalan ng law firm. Iyon ang ginamit niyang search term. Isang email thread ang lumabas. Galing ito sa abogado ni Adrian, si David Lim. Ang subject, Reyes Estate Project. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang email. Ngunit kailangan niya ng password para mabuksan ang mga attachments. Paulit-ulit siyang nag-isip. Anong password ang gagamitin ni Adrian na hindi niya maiisip? Isang bagay na personal dito, pero hindi konektado sa kanya. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na halos ayaw niyang subukan dahil sa implikasyon nito. Naalala niya ang kwento ni Adrian. Ang kwento tungkol sa pamilya nito na agrabyado daw sa isang land deal, maraming taon na ang nakalipas. Ang pamilyang nakalaban nila, ang pamilya ng kanyang ama. Nag-type siya sa search bar ng computer, hinanap ang lumang kasong yon. Lumabas ang isang pangalan,
ang apelyido ng pamilyang nakalaban ng mga Reyes. Cruz, ang apelyido ni Adrian. Nanlamig si Isabela. Hindi, hindi maari. Nagkataon lang ba? Bumalik siya sa attachment ng email. Bilang huling subok, halos wala ng pag-asa. Tinipan niya ang pangalan ng proyekto sa email subject bilang password. Proyekto Reyes Access Denied. Napabuntong hininga siya. Maling hula, ngunit hindi siya sumuko. May isang bagay sa loob niya na nagsasabing, malapit na siya. Sinubukan niyang muli. Inisip niya ang motibo. Kung ito ay paghihiganti, tinipa niya ang isang kombinasyon ng mga salita. Ang apelyido ng pamilyang nakalaban ng kanyang ama at ang apelyido niya ngayon. Cruz Reyes Vendetta Access Denied. Napapikit si Isabela sa frustration. Ano ba ang hindi niya nakikita? Sandali siyang huminto. Huminga ng malalim. Pinakalma ang sarili. Inisip niya ang pagkatao ni Adrian. Ang pagiging arogante nito na unti-unti niyang nakikita. Ang pagiging mapagmataas. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang isang simpleng babae lang na madaling lokohin. Hindi ito gagawa ng password na komplikado. Gagawa ito ng password na simple, direkta, at para sa kanya, puno ng kahulugan. Bumalik siya sa file. Isang huling pagkakataon. Tinipa niya ang pangalan ng pamilyang matagal nang kinamumuhian ni Adrian, ang pamilyang sinisisi nito sa lahat ng kamalasan nila. Ang pangalan ng kanyang ama. Rafael Reyes, nag-click siya. Access granted. At ang folder ay bumukas. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Isabela ay gumuho. Nasa harap niya ang lahat. Isang detalyadong plano, kumpleto sa mga flowchart, mga kopya ng titulo ng lupa ng kanyang pamilya, mga bank statement, at isang timeline. Ang layunin. Ang sistematikong paglipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes sa pangalan ni Adrian Cruz. Nakalista doon ang bawat hakbang. Hakbang 1, makuha ang loob at tiwala ni Isabela Reyes. Hakbang 2, ihiwalay si Isabela mula sa kanyang ina sa pamamagitan ng psychological manipulation gamit ang asset na si Bianca Navarro. Hakbang 3, makuha ang pirma ni Isabela sa isang special power of attorney. Hakbang 4, i-pressure ang ina na si Elena Reyes na pumirma sa mas malakas na legal na dokumento. Hakbang 5, i-liquidate ang lahat ng assets. At sa pinakababa ng dokumento, may isang maikling tala na isinulat ni Adrian para sa kanyang sarili. Isang tala na tumatak sa kaluluwa ni Isabela. Ang anak ng general, masyadong simple at bulag sa pag-ibig. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Ito ang bayad sa ginawa ng ama niya. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Hindi makahinga si Isabela. Ang bawat salita ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Iniiwan lamang ang isang malamig, matigas, at nanlilisik na galit. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang kanlungan na inakala niyang totoo. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya isang asawa. Siya ay isang target. Isinara niya ang file. Walang luha, walang sigaw. Ang babaeng pumasok sa silid na yon, ang asawang nagmamahal na si Isabela Reyes, ay namatay na. Ang lumabas mula sa dilim ay ibang tao na. Ang mga mata niya'y hindi na malambot at puno ng pag-ibig. Ang mga yon ngayon ay matalas, nakapokus, at puno ng isang mapanganib na determinasyon. Ang natutulog na pulis sa kanyang kalooban ay sa wakas nagising na at handa na itong lumaban. Walang tulog ang lumipas na gabi para kay Isabela. Hindi siya bumalik sa kama. Nanatili siya sa madilim na opisina, paulit-ulit na binabasa ang bawat salita, bawat pangungusap sa plano ni Adrian. Ang bawat detalye ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang sakit ay hindi na niya naramdaman. Napalitan iyon ng isang matinding lamig. Ang pag-ibig na inakala niyang kanlungan ay isa palang kulungan na matagal nang inihahanda para sa kanya.
Bago sumikat ang araw, maingat niyang isinara ang lahat ng files. Ibinura niya ang history ng kanyang paggamit sa computer. Naglakad siya pabalik sa kanilang kwarto na parang isang anino. Humiga siya sa tabi ni Adrian na mahimbing pa ring natutulog at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang estranghero ang katabi niya, isang kalaban. Nang magising si Adrian, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Isabela, nakangiti. "Good morning, mahal," bati niya. Ang boses ay kasing lambing ng dati. Inabutan niya ito ng isang tasa ng mainit na kape. Kinuha yon ni Adrian, ngumiti pabalik. "Good morning. Ang aga mo naman yata nagising." "Marami lang iniisip," sagot ni Isabela. Tumingin siya sa mga mata nito, hinahanap ang kahit katiting na bakas ng totoong Adrian na minahal niya. Wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay ang taong nasa likod ng isang maskara. "Huwag mo nang isipin yung mga papeles," sabi ni Adrian habang humihigop ng kape. "Kung hindi ka komportable, okay lang. Maghahanap na lang ako ng ibang paraan." Ang galing niyang umarte, naisip ni Isabela. Isang perpektong pag-atras para lalo siyang magtiwala. Ngumiti si Isabela, isang matamis na ngiti na nagkakahalaga ng 1,000 kasinungalingan. "Hindi, okay lang. Tama ka. Dapat magtiwala ako sa'yo. Pipirmahan ko na mamaya. Sorry, naging praning lang ako." Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Adrian kahit pilit nitong itago. "Talaga, mahal? Sigurado ka?" "Oo," sabi niya. "Para sa pamilya natin, di ba?" Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason, pero kailangan niyang lunukin. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang manatili sa laro hanggang sa malaman niya kung paano ito tatapusin sa sarili niyang mga termino. Mamayang hapon, tulad ng dati, dumating si Bianca. Alam na ni Isabela ang mangyayari. Ang mga ngiti, ang mga papuri, ang mga maliliit na kasinungalingan na unti-unting sumisira sa isipan ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Bago pa man dumating si Bianca, umakyat si Isabela sa kanyang lumang aparador. Mula sa isang kahon na puno ng mga gamit niya mula sa akademya, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang voice recorder na kasing laki lang ng isang barya. Bumaba siya sa sala. Maingat niyang idinikit ang recorder sa ilalim ng maliit na paso ng halaman na katabi ng paboritong upuan ng kanyang ina. Hindi ito makikita ni Numan. "Isa, anak," tawag ni Aling Elena mula sa upuan nito. "Halika, samahan mo kami ni Bianca." Lumapit si Isabela, dala ang isang pekeng ngiti. Umupo siya sa tapat nila. "Tita, naalala ko po. Sabi niyo dati, gusto niyong mamasyal sa Tagaytay." Sabi ni Bianca, hawak ang kamay ni Aling Elena. "Bakit hindi po tayo pumunta minsan? Tayo lang dalawa." "Nako, magandang ideya yan." Tuwang-tuwang sabi ni Aling Elena. Lumingon ito kay Isabela. "Anak, naalala mo ba nung bata ka pa? Lagi tayong nagpupunta doon kasama ang papa mo." "Opo, ma," sagot ni Isabela. "Pero siguro busy ka na ngayon." Malungkot na dagdag ng kanyang ina. "Hindi mo na kami masasamahan. Buti na lang andyan si Bianca." Ang bawat salita ay tumatagos, pero hindi nagpahalata si Isabela. Ngumiti lang siya. "Siyempre po, ma. Kung saan kayo masaya. Ang mahalaga, may kasama kayo." Nang makaalis na si Bianca, kinuha ni Isabela ang recorder. Nakinig siya. Malinaw na malinaw ang bawat salita, bawat patak ng lason. Isa itong ebidensya. Ang una sa marami pa niyang kukolektahin. Nang gabing iyon, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, kinuha niya ang isang luma at hindi na ginagamit na cellphone mula sa kanyang baul. Isang teleponong walang makakatrace. Lumabas siya sa hardin, kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. "Marco?
Isa? Ikaw ba yan? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Isang dati niyang kasamahan sa serbisyo. Isa sa iilang pinagkakatiwalaan niya. Oo, ako to. Pwede ba akong humingi ng pabor? Kahit ano, Isa. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng background check. Mabilis at discreet, sabi ni Isabela. Ang boses niya'y bumalik sa dati nitong tono. Walang emosyon. Professional. Isang law firm at isang abogado. Ite-text ko sa'yo ang mga pangalan. May problema ba, Isa? Nag-aalalang tanong ni Marco. Wala. Personal na bagay lang. Pagsisinungaling niya. Huwag kang mag-alala. Just get me the information. Sige, tatawagan kita kapag may nakuha na ako. Sagot ni Marco. Ilang oras ang lumipas. Halos mag-uumaga na. Nakaupo si Isabela sa dilim ng hardin. Hawak-hawak ang lumang cellphone, naghihintay. Ang isip niya'y ligaw, pero ang puso niya'y determinado. Biglang nag-vibrate ang telepono. Tumatawag si Marco. Agad niya itong sinagot. Nakuha ko na, Isa. Bungad ni Marco. Ang boses nito ay kakaiba. Tila nag-aalangan. Anong nalaman mo? Ang law firm. Malinis naman. Pero, yung pangalan ng abogado sa mga papeles na sinasabi mo, huminto si Marco. Anong meron sa kanya? Tanong ni Isabela, biglang kinabahan. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Marco sa kabilang linya. Isa, ang pangalan ng abogado? Pamilyar sa'yo. Sino no? David Lim. David Lim. Ang pangalan ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Isabela. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng pawis at pulbura sa training camp. Ang bigat ng baril sa kanyang kamay. Ang putik sa kanyang bota. At sa gitna ng lahat ng alaalang iyon, nandoon ang isang mukha. Isang binatang palangiti, mabilis mag-isip, at ang tanging taong nakasabay sa kanya sa lahat ng pagsasanay. Si David, ang partner niya, ang pinakamatalik niyang kaibigan sa loob ng impyernong iyon. Ang taong sabay niyang nangarap na maglingkod sa bayan bago niya tinalikuran ang lahat. At ngayon, ang pangalan nito ay nasa mga dokumento ng taong sumisira sa kanyang buhay. Imposible, bulong ni Isabela sa telepono. Marco, baka nagkakamali ka lang. Sigurado ka ba? 100% Isa. David Lim. Isa sa mga top corporate lawyers ngayon. Nag-resign siya sa serbisyo ilang taon na ang nakalipas. Di nagtagal pagkaalis mo. Nagtayo ng sariling firm. Napatulala si Isabela sa kadiliman ng hardin. Dalawa lang ang posibleng ibig niyang sabihin nito. Una, si David ay kasabot ni Adrian. Ginagamit ang talino nito sa batas para sa kasamaan. Kung ganoon, wala na siyang kakampi sa mundo. O ang pangalawa, isang napakalabong pag-asa na halos hindi niya magawang isipin. Marco, kailangan ko ng isa pang pabor, sabi niya. Ang boses ay naging mas mahina. Kailangan kong makausap si David Lim sa isang lugar na ligtas, walang makakaalam. Ikaw na ang bahala. Masusunod, Isa. Kinabukasan ay parang isang panaginip. Si Isabela ay gumalaw na parang isang robot. Nagluto siya ng almusal. Nginitian niya si Adrian. Kinamusta niya ang kanyang ina. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nang hapon ding iyon, nakatanggap siya ng isang text message sa kanyang lumang telepono. Isang address, isang oras, walang pangalan. Nagpaalam siya kay Adrian na makikipagkita lang siya sa isang dating katrabaho. Walang tanong na pumayag ito. Abala sa pagpapanggap bilang isang mapagmahal na asawa. Ang lugar ay isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang eskinita sa Maynila. Umupo si Isabela sa pinakasulok na mesa kung saan kitang-kita niya ang pinto. Bawat taong pumapasok ay kanyang sinusuri. Ang mga kamay niya ay nasa ilalim ng mesa, nakahanda. Pagkatapos ng 10 minutong paghihintay, bumukas ang pinto.
Isang lalaking nakasuot ng isang mamahaling suit ang pumasok. Mas may edad na ito ngayon, mas seryoso ang dating. Pero ang mga matang yon, kilalang kilala niya ang mga iyon. Si David Lim. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa. Hindi ito ngumiti. Umupo ito sa tapat niya at sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sinusukat ang mga taon na lumipas. Bakit? Iyon ang unang salitang namutawi sa bibig ni Isabela. Hindi niya napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Tumingin si David sa paligid. Sinisigurong walang nakakarinig sa kanila. Pagkatapos, tumingin itong muli sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang isang emosyon sa mga mata nito, pag-aalala. Nang una kong makita ang pangalan mo sa mga dokumentong dinala ni Adrian Cruz, mahinang sabi ni David, alam ko na agad, alam kong may mali. Natigilan si Isabela. Pinag-aralan ko ang kaso, patuloy ni David. Ang mga titulo ng lupa, ang kasaysayan ng pamilya niya, ang galit niya sa general. Kinailangan kong alamin kung ano ang plano niya. Kaya tinanggap ko ang kaso. Nagpanggap akong kakampi niya. Hindi makapagsalita si Isabela. Ang pag-asang kanina ay napakalabo, ay biglang nagliliwanag. Isa, sabi ni David. At sa pagkakataong ito, may bahid ng pagsisisi sa boses nito. Patawarin mo ako kung natagalan. Sinubukan kitang kontakin, pero iba na ang numero mo. Hindi ko alam kung paano kababalaan ng hindi nalalaman ni Cruz. Hinihintay ko lang ang tamang tiyempo. Hinihintay kong ikaw mismo ang gumalaw at hindi ako nabigo. Humugot ng malalim na hininga si Isabela. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay tila nabawasan. Hindi siya nag-iisa. Alam mo ang lahat? Tanong niya. Alam ko ang plano niya mula simula hanggang wakas, sagot ni David. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa mesa at mayroon akong kopya ng bawat email, bawat dokumento at bawat usapan namin na nagpapatunay ng kanyang intensyon. Ang pakiramdam ng ginhawa ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Ang apoy na nagsisimula pa lang sa kanyang dibdib ay biglang lumaki. Kung ganoon, sabi ni Isabela, ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi na ito depensa, magiging opensa na ito. Ngumiti si David sa unang pagkakataon. Ito ang ngiting na alala ni Isabela. Ang nangiti ng isang sundalong nakahanap ng kakampi sa gitna ng digmaan. Ano ang plano? Tanong ni David. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa abalang kalye ng Maynila. Ang mga taong naglalakad, walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa loob ng maliit na coffee shop na yon. Ang plano, sabi niya, at lumingon pabalik kay David. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ay ibibigay natin sa kanya ang gusto niya. Hahayaan natin siyang manalo. Kumunot ang noo ni David sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Pipirmahan ko ang lahat ng ipapapirma niya, paliwanag ni Isabela, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting mapanganib. Pero ikaw ang gagawa ng mga dokumento. Gagawa ka ng mga kontratang puno ng butas. Mga legal loopholes na hindi niya mapapansin sa sobrang pagiging kampante. Gagawa ka ng mga dokumentong sa unang tingin ay nagbibigay sa kanya ng lahat, pero sa katotohanan ay walang bisa. Dahan-dahan, napalitan ng paghanga ang pagkalito sa mukha ni David. Magpapakain tayo ng pain, patuloy ni Isabela. At kapag sa tingin niya ay nakain na niya ang lahat, kapag sa tingin niya ay nanalo na siya at wala na akong halaga, doon natin hihilahin ang PC. Inilahad ni David ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Welcome back, partner, sabi nito. Inabot ni Isabela ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Isang kasunduan, isang sumpa. Ngayon pa lang tayo nagsisimula, sagot niya.
Lumabas si Isabela sa coffee shop na yon na ibang-iba sa babaeng pumasok. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang kalituhan ay napalitan ng kalinawan. Hindi na siya ang biktima sa kwentong ito. Siya na ang mangangaso. Ang mundo ni Adrian Cruz ay perpekto. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling leather na silya. Sa kanyang home office, hawak ang isang baso ng whiskey at pinagmamasdan ng ulan sa labas. Ang bawat patak na tumatama sa bintana ay parang isang palakpak, isang pagbati sa kanyang nalalapit na tagumpay. Kakaalis lang ni Bianca. Nag-usap sila tungkol sa mga susunod na hakbang at ang lahat ay umaayon sa plano. Si Aling Elena ay tuluyan ng nalason. Mas pinaniniwalaan na nito si Bianca kaysa sa sariling anak. Ang matanda ay parang isang hinog na prutas, naghihintay na lang na pitasin. At si Isabela, napangiti si Adrian habang iniinom ang kanyang whiskey. Si Isabela, ang pinakamalaking piyesa sa kanyang laro, ay sa wakas bumigay na. Kaninang umaga lang, pagkatapos ng ilang linggong pag-iwas at pagdadahilan, lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto. Ang itsura nito ay pagod at talunan. "Adrian," sabi nito sa mahinang boses, "nasaan na yung mga papeles? Handa na akong pumirma." Kinuha ni Adrian ang folder mula sa kanyang briefcase. Pilit na pinipigilan ang ngiti ng tagumpay. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ang special power of attorney na inihanda ni David Lim. Pinanood niya habang nanginginig ang kamay ni Isabela sa paghawak ng ballpen. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang huling hininga ng paglaban. Ngunit sa huli, yumuko ito at nilagdaan ang bawat pahina. Isabela Reyes Cruz, ang pangalan na magbibigay sa kanya ng lahat. "Salamat sa tiwala, mahal," sabi niya pagkatapos, at niyakap niya ito. Naramdaman niya ang panlalamig ng katawan nito, ang kawalan nito ng reaksyon. Suko na ito. Sa wakas, sumuko na. Alam kong ito ang tama. Bulong lang nito at umalis. Ngayon, habang hawak niya ang mga napirmahang dokumento, pakiramdam ni Adrian ay Diyos siya. Napakatalino niya, napakagaling ng kanyang plano. Matagal na niyang pinag-aralan si Isabela bago niya ito nilapitan. Isang babaeng nagtatrabaho sa opisina ng pulis, pero walang bahid ng pagiging pulis. Mahina, emosyonal, at uhaw sa isang simpleng buhay. Anak ng isang makapangyarihang general, pero walang kahit anong bakas ng kapangyarihan ng ama nito. Siya ang perpektong biktima, isang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti. Ang pamilyang Reyes ang sumira sa pamilya niya. Ang ama ni Isabela ang dahilan kung bakit sila naghirap. Ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng general, babawiin niya ang lahat at higit pa. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Bianca. "Oh, anong balita?" tanong ni Adrian. Hindi maitago ang saya sa kanyang boses. "Pumirma na ba?" Kinakabahang tanong ni Bianca. "Oo naman," sagot ni Adrian at tumawa. "Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo na bibigay din yan. Kaunting drama, kaunting pressure, bibigay din yan. Ganoon naman silang lahat. Ang mga babae, idaan mo lang sa emosyon." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ginhawa ni Bianca. "Salamat naman. Akala ko hindi na mangyayari." "Magtiwala ka lang sa akin, Bianca." Pagmamayabang ni Adrian. "Ako ang may kontrol dito. Siya, isa lang siyang kawawang opisyal na de opisina. Hindi niya alam kung paano gumagana ang totoong mundo. Ang mundo ng kapangyarihan at pera." Binuklat niya ang mga dokumento. Tiningnan niya ang mga tsaukwan na isinulat ni David. Masyadong teknikal, masyadong maraming legal jargon, pero hindi na niya iyon pinag-aksayahan ng panahon. Nagtitiwala siya kay David Lim, isang abogadong mukhang pera, madaling bayaran, madaling utusan. Ang susunod na hakbang, sabi ni Adrian, ay ang matanda. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa mas matibay na papeles, health and asset deputyship. Kapag nangyari yon, tapos na ang laro.
Paano kung tumanggi siya? Hindi yan tatanggi. Kumpiyansang sagot ni Adrian. Ikaw ang bahala dyan. Lalasunin mo pa ang isip niya. Ipakita mo sa kanya na si Isabela ay isang panganib na gusto siyang ilagay sa home for the aged. Matatakot yon. At sa takot, pipirma yon. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Bianca? May napansin lang akong kakaiba kay Isabela nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Bianca, ang boses ay nag-aalangan. Masyado siyang kalmado. Noong una, laging may bakas ng paglaban sa mga mata niya. Ngayon, parang wala na. Parang blanco. Suko na nga kasi. Muling tumawa si Adrian. Tanggap na niya. Ano bang ine-expect mo? Huwag kang mag-alala, Bianca. Masyado mo lang siyang iniisip. Everything is going according to plan. Sana nga. Huwag kang sana nga. Sigurado na to. Malapit na nating makuha ang lahat ng pinapangarap natin. Pagkatapos ng tawag, muling tiningnan ni Adrian ang pirma ni Isabela. Napakaganda. Ang pirma na mag-aangat sa kanya mula sa pagiging isang simpleng guro patungo sa pagiging isang milyonaryo. Ang pirma na magiging simbolo ng kanyang paghihiganti. Hindi niya alam na ang pirma na yon sa isang dokumentong puno ng mga nakatagong butas ay hindi isang simbolo ng pagsuko. Ito ay isang patibong. At kagat na siya. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamabigat na pagsubok sa kakayahan ni Isabela na magpanggap. Araw-araw, pinapanood niya kung paano unti-unting nilalason ni Bianca ang isipan ng kanyang ina. At wala siyang magawa, kundi ang manahimik. Isang hapon, umuwi siya mula sa trabaho at naabutan ng kanyang inang si Aling Elena na nakatulala sa isang brochure na nasa ibabaw ng lamesita. Maano po yan? Tanong niya, kahit alam na niya sa kanyang puso kung ano yon. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Elena habang inaabot iyon sa kanya. Nakita ito ni Bianca sa ilalim ng unan mo. Sabi nito, ang boses ay basag. Totoo ba to, anak? Tiningnan ni Isabela ang brochure. Golden Sunset Home for the Aged. Isang mamahaling pasilidad para sa mga matatanda. Saan po ito nakuha ni Bianca? Kalmadong tanong ni Isabela, kahit ang loob niya ay kumukulo na. Hindi na yan mahalaga. Biglang sigaw ng kanyang ina. Isang bagay na bihirang-bihira nitong gawin. Ang tanong, bakit meron ka nito? Plano mo na ba akong itapon? Dahil ba pabigat na ako sa'yo? Dahil ba gusto mo nang makuha ang lahat ng maiiwan ko? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Gustong-gusto nang sumigaw ni Isabela. Gusto niyang sabihin, Ma, si Bianca ang may pakana nito. Hindi ko yan pag-aari. Pero hindi pwede. Isang maling galaw lang. Isang maling salita at malalaman ni Adrian at Bianca na alam na niya. Masisira ang lahat ng pinaghirapan nila ni David. Kaya pinili niyang manahimik. Tumingin lang siya sa kanyang ina at hinayaang tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Para kay Aling Elena, ang pananahimik na yon at ang luhang iyon ay isang pag-amin. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Humagulgol si Aling Elena, puno ng sakit at pagkadismaya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, ito ang igaganti mo sa akin? Sakto namang dumating si Adrian na para bang naghihintay lang sa tamang sandali. Agad nitong nilapitan si Aling Elena at niyakap ito. Tita, tahan na po, sabi nito habang pinupukol si Isabela ng isang tingin ng kunwaring pagkadismaya. Isabela, ano na namang ginawa mo sa mama mo? Wala. Halos pabulong na sagot ni Isabela. Anong wala? Sabi ni Adrian, itinaas ang brochure. Ito? Anong tawag mo dito? Hindi mo ba alam kung gaano nasasaktan si mama? Adrian, tama na. Sabi ni Aling Elena, kumakapit sa braso ni Adrian na parang ito ang kanyang tagapagligtas. Hayaan mo na ang kapatid mo
ay ang anak mo. Nagkamali ito sa pagtawag sa sobrang pagkalito. Ang pagkakamaling iyon ay mas sumugat pa sa puso ni Isabela. Baka tama nga si Adrian, patuloy ng kanyang ina, habang nakatingin sa kanya ng may sama ng loob. Mas mabuti pang siya na lang ang mag-alaga sa akin. Siya at si Bianca, sila ang totoong nagmamalasakit. Iyon na ang huling patak. Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang lakas sa kalooban ni Isabela. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya, umakyat sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Narinig niya ang mga boses mula sa baba. Ang mahinang boses ni Adrian, puno ng pekeng pag-aalala. Ang umiiyak na boses ng kanyang ina. At alam niya kung anong sunod na mangyayari. Sumilip siya mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kanyang silid. Nakita niya ang eksenang wawasak sa kanyang mundo. Inilabas ni Adrian ang isa pang set ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Mas makapal, mas mukhang opisyal. Inilapag niya ito sa harap ni Aling Elena, kasama ng isang ballpen. "Tita," narinig niyang sabi ni Adrian sa pinakamalambing nitong boses. "Para po ito sa proteksyon ninyo." Isang kasulatan na nagsasabing, "Ako po ang opisyal na mag-aalaga sa inyo at sa lahat ng inyong pangangailangan, sa kalusugan, sa pera, sa lahat, para masigurado nating walang sino man ang makakapagsamantala sa inyo." Ang sino man na yon ay malinaw na tumutukoy sa kanya. Tumingin si Aling Elena mula sa mga papeles patungo sa hagdanan kung saan naroon ang kwarto ni Isabela. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito, isang huling hibla ng pagtitiwala sa sariling anak. Ngunit pagkatapos, tumingin ito kay Adrian. Sa mukha nitong puno ng pagkalinga. Tumingin ito sa brochure ng Home for the Aged na nasa mesa. At ang pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ng takot. Nanginginig ang kamay ng kanyang ina habang kinukuha ang ballpen. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Isabela ang bawat guhit ng tinta habang nilalagdaan nito ang kanyang hatol. Elena Reyes. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Pakiramdam ni Isabela na talo na siya. Ang huling taong dapat niyang protektahan, ang sarili niyang ina, ay tuluyan ng nakuha ng kalaban. Ang tiwala nito sa kanya ay abo na. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay nanghihina. Wala nang masasakit pa dito. Pakiramdam niya, nawala na ang lahat. Nasa kamay na ni Adrian ang lahat ng kapangyarihan. At siya, wala nang natira sa kanya. Ang katahimikan sa bahay matapos ang insidente ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Parang isang sementeryo na kung saan ang mga bangkay ay nabubuhay at gumagala. Isang linggo pagkatapos pumirma ang kanyang ina sa mga dokumento, nagpa siya si Isabela na lumipat muna. Hindi na niya kaya ang patuloy na pagpapanggap. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang pahinga mula sa nakakabaliw na drama. "Aalis ka?" tanong ni Adrian, kunwaring nagulat nang makita siyang nag-aayos ng maleta. "Bakit, Hayet? May nagawa ba ako?" "Kailangan ko lang ng space, Adrian." Kalmadong sagot ni Isabela, hindi tumitingin dito. "Masyado nang magulo ang lahat. Kailangan kong lumayo muna para mag-isip." Walang pagtutol si Adrian. Sa katunayan, isang kislap ng tagumpay ang nakita ni Isabela sa mga mata nito nang sa wakas ay makatingin siya. Para kay Adrian, ito ay senyales ng kumpletong pagsuko niya. Ang biktima ay tuluyan ng umalis sa pinangyarihan ng krimen. "Masyado ka lang sigurong stress, mahal," sabi nito, at lumapit para yakapin siya. Hinayaan lang siya ni Isabela. "Huwag kang mag-alala. Kami na ni Bianca ang bahala kay Mama. Magpahinga ka muna. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka." Iyon na ang huling yakap na ibinigay nito sa kanya bilang isang asawa. Lumabas si Isabela sa bahay na yon. Dala-dala ang isang maleta at ang bigat ng 1,000 kasinungalingan. Wala siyang dinalang iba pa. Ang pera niya,
ang kanyang mga ari-arian, lahat ay nasa panganib. Pero sa pagkakataong ito, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang ina at ang hustisya. Ang kanyang pansamantalang tinutuluyan ay isang maliit na apartment na inayos ni David Lim, malayo sa Maynila, malayo sa lahat ng alaala. Ito ang naging command center nila. Araw-araw, nagpupulong sila ni David. Sinusuri ang mga ebidensya, mga voice recording, mga email, mga financial statements na galing sa mga bangko na sinisikap na ring kunin ni Adrian. Bawat isa ay maingat nilang inayos, inihanda para sa malaking laban. Matalino si Adrian, sabi ni David, isang gabi, habang nakatutok sa computer. Kahit anong butas sa legal documents na ginawa ko, nagawa pa rin niyang takpan. Kailangan natin ng concrete evidence na hindi niya matatatakasan. Mayroon tayo niyan, sagot ni Isabela, at ipinasa kay David ang isang maliit na USB drive. Ito ang mga recordings, ang mga salita nila mismo, ang mga confession nila, at ang mga salita ng mama ko na nagpapakita kung paano siya nilason. Nakinig si David sa ilang random na recordings. Ang bawat pangungusap ni Bianca na nagsisira sa tiwala ng ina niya sa kanya. Ang mga sinungaling na pangako ni Adrian. Ang bawat isa ay tumatagos sa puso ni Isabela, pero nanatili siyang matatag. Malakas yan, Isa, sabi ni David, tumango. Pero kulang pa. Kailangan natin ng isang bagay na magkoconnect sa kanya sa land fraud na ginawa niya dati, ang totoong motibo niya. Alam ko kung saan tayo hahanap, sabi ni Isabela. Sa sementeryo. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa sementeryo. Hindi para magluksa, kundi para kumuha ng lakas. Tumayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si General Rafael Reyes. Inilapag niya ang isang puting rosas. Papa, bulong niya. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Akala ko dati, mahina ako, nawala akong silbi nang iwan ko ang serbisyo. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tapang ay hindi laging nasa baril o uniforme, nasa puso ito. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga labanan, ang bawat desisyon, ang bawat sakripisyo, ang bawat hustisya na ipinaglaban nito. Tutuloy ko po ang laban, Papa. Patuloy niya. Sa paraan na alam kong ipagmamalaki ninyo. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pamilya natin. Habang nakatayo roon, may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang lumang kahon ng mga gamit ng kanyang ama. Doon nakatago ang lahat ng lumang kaso. Baka nandoon ang totoong ebidensya tungkol sa land dispute na laging kinaiinggitan ng pamilya Cruz. Doon nagsimula ang lahat. Doon din ito magtatapos. Ilang araw bago ang itinakdang petsa ng paglilitis, isang envelope ang dumating sa address ni Adrian. Isang formal na summons para sa isang civil case filed ni Isabela Reyes. Ngumiti lang si Adrian habang binabasa ang mga nilalaman. Tignan mo to, Bianca, sabi niya habang ibinabato ang papel sa mesa. Ang galing talagang umarte ng babaeng yan. Nagpapanggap pa ring lumalaban. Akala siguro niya, matatakot ako sa papel na to. Tumawa si Bianca. Sayang lang ang abogado niya. Wala nang magagawa. Exactly, sagot ni Adrian. Tapos na ang laro. Final move na lang ito. Gusto lang siguro niyang pahirapan tayo bago niya tuluyang tanggapin ang pagkatalo. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang maliit na piraso ng papel na yon ay hindi isang tanda ng desperasyon. Ito ay isang imbitasyon. Imbitasyon sa isang malaking entablado kung saan ang lahat ng kasinungalingan niya ay ibubunyag. Nang gabing iyon, matapos niyang balikan ang bahay nila Adrian at kinuha ang lumang kahon ng kanyang ama, umupo si Isabela sa kanyang maliit na apartment. Naghukay siya sa mga lumang dokumento, mga lumang papeles, hanggang sa makita niya ang kanyang hinahanap. Isang liham.
mula sa isang taong nagtatago, isang testamento, isang lumang litrato, ang kanyang ina, ang kanyang ama. At sa likod ng litrato, isang maikling mensahe, sulat kamay ng kanyang ama. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na may lamang isang lumang litrato ng kanyang ina at ama noong mas bata pa sila at masaya. Isinara niya iyon. Hindi na siya naglagay ng anumang mensahe. Kinabukasan, ipinadala niya ang kahon sa address ng kanyang ina. Walang sinabi, walang paliwanag, naghintay lang siya. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umuugong. Bawat pag-ubo ay parang isang putok ng baril. Sa isang panig, nakaupo si Adrian Cruz kasama ang kanyang abogado. Ang mukha niya ay puno ng kumpiyansa, isang ngiti ang halos nakapaskil sa kanyang mga labi. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Isabela na nakaupo sa kabilang panig at umiiling na para bang sinasabing, "Kawawa ka naman." Katabi niya si Bianca na ang itsura ay kasing kampante niya. Sa kabilang panig, mag-isang nakaupo si Isabela. Kalmado, tahimik. Ang mga kamay niya ay magkapatong sa kanyang kandungan. Walang bakas ng takot o galit sa kanyang mukha. Tila ba isa lang siyang manonood sa isang dula na matagal na niyang alam ang katapusan. Nasa likuran, sa hanay ng mga manonood, nakaupo ang kanyang inang si Aling Elena. Dinala siya ni Adrian. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Ang maliit na kahon na may litrato ay nasa loob ng kanyang bag, isang paalala ng nakaraang masaya na tila hindi na maibabalik. Nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita ang abogado ni Adrian. Inilatag nito ang lahat ng dokumentong pinirmahan ni Isabela at ni Aling Elena. Ipininta nito si Isabela bilang isang anak na pabaya at sakim na bigla na lang naghabol nang malaman niyang nailipat na ang pamamahala ng yaman sa mas responsableng tao. "Your Honor," sabi ng abogado, "ang kasong ito ay simple lang. Ito ay kwento ng isang anak na gustong kunin ang hindi sa kanya at isang mabuting asawa na sinusubukan lang protektahan ang kanyang biyenan." Habang nagsasalita ang abogado, ang POV ay lumipat kay Adrian. Napakagaling, naisip ni Adrian habang pinapanood ang kanyang abogado. Perpekto ang bawat salita. Tumingin siya kay Isabela. Nakayuko lang ito. Hindi man lang lumalaban. Talunan na talaga. Sayang lang ang pera niya sa pag-file ng kasong ito. Pagkatapos nito, pupunta sila ni Bianca sa isang mamahaling restaurant para mag-celebrate. Nang matapos ang abogado ni Adrian, tinawag ng hukom si Isabela. "Miss Reyes, do you have anything to say?" Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang POV ay lumipat kay Isabela. Ito na. Huminga siya ng malalim. Hindi para kumalma, kundi para mag-focus. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina sa likuran. Nakita niya ang awa sa mga mata nito. Kailangan niyang alisin ang awang yon at palitan ng katotohanan. "Your Honor," nagsimula siya. Ang boses niya ay malinaw at matatag. "Hindi po ako narito para bawiin ang anumang yaman." Nagulat ang lahat. Maging ang hukom ay napakunot ng noo. "Narito po ako para ilahad ang katotohanan. Ang kwento sa likod ng mga dokumentong yan." Hindi siya nagdala ng abogado. Siya mismo ang nagsalita. "May ipaparinig lang po ako sa inyo, Your Honor." Nagbigay ng hudyat si Isabela. Isang court aide ang nag-play ng isang audio file mula sa isang maliit na speaker. Ang unang boses na narinig ay kay Bianca. "Tita, sigurado po ba kayo kay Isa? Narinig ko po kasi. Balak daw po niyang kumuha ng malaking loan gamit ang mga ari-arian ninyo." Sumunod ang boses ni Aling Elena, puno ng pag-aalala. "Ano? Hindi magagawa ni Isabela yon." Sunod-sunod na pinatugtog ang mga recording, ang bawat pag-uusap,
Ang bawat lason na ibinulong ni Bianca sa kanyang ina, ang bawat kasinungalingan ni Adrian, namilog ang mga mata ni Aling Elena. Nagsimulang mamutla si Bianca. Si Adrian naman ay napatayo. "Objection, Your Honor. This is illegal recording," sigaw ng abogado nito. "The recordings were made within my own property, Your Honor, where I have a reasonable expectation of privacy. They are admissible." Kalmadong sagot ni Isabela, ginagamit ang mga natutunan niya sa batas noon. Pinagpatuloy ang pag-play. Ang huling recording ay ang pag-uusap ni Adrian at Bianca sa telepono. "Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo na bibigay din yan. Ganoon naman silang lahat. Ang mga babae, idaan mo lang sa emosyon." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Si Adrian ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makagalaw. Pero hindi pa tapos si Isabela. "Your Honor, ang mga recordings na ito ay nagpapakita ng paraan, ng modus operandi. Ngayon, ipapakita ko po ang motibo." Lumingon siya sa pinto ng korte. Isang tao ang pumasok, nakasuot ng suit. Si David Lim. The prosecution calls Attorney David Lim to the stand. "Objection!" Muling sigaw ng abogado ni Adrian. "He is my client's counsel. Conflict of interest." "Not anymore, Your Honor," sabi ni David, habang umuupo sa witness stand. "I have officially withdrawn as Mr. Cruz's counsel this morning. I am here as a witness to a crime I was hired to facilitate." Gumuho ang mundo ni Adrian. Tumingin siya kay David. Ang mga mata ay nanlalaki sa galit at pagtataksil. Inilahad ni David ang lahat. Ang orihinal na plano ni Adrian. Ang pag-amin nito tungkol sa kanyang galit sa pamilya Reyes. At ang pinakamatinding bomba, "Your Honor," sabi ni David, "ang mga dokumentong pinirmahan ni Mrs. Reyes Cruz at maging ni Mrs. Elena Reyes ay sadyang ginawa ko na may mga legal loopholes sa ilalim ng Civil Code Article 1438. Kapag mayroong diligence of a good father of a family na hindi na-observe, ang kontrata ay maaaring maging voidable. Ang mga dokumentong ito, sa mata ng batas, ay basura." Iyon na ang huling pako sa kabaong. Pero may isa pa si Isabela. "Your Honor, may isa pa pong dahilan kung bakit nasa korte po ako ngayon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang alitan sa lupa. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kaso ng pamilya Cruz laban sa aking ama, si General Rafael Reyes." Inilabas niya ang isang luma at naninilaw na sulat mula sa isang envelope. Ito po ay isang sulat mula sa lolo ni Adrian Cruz na isinulat niya bago siya mamatay. Ipinadala niya ito sa aking ama. Dito, inaamin niya na sila ang nagpeke ng mga titulo para makuha ang lupa ng mga Reyes at humihingi siya ng tawad. Binasa ni Isabela ang sulat ng malakas. Ang bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Adrian. Ang buong buhay niya, ang buong paghihiganti niya ay nakabase sa isang kasinungalingan na ang sarili niyang pamilya ang gumawa. "Adrian," bulong ni Bianca, hinila ang braso nito. "Totoo ba to?" Pero si Adrian ay hindi makasagot. Nakatitig lang siya kay Isabela. Ang muka ay puno ng pagkagapi. Ang babaeng inakala niyang mahina. Ang babaeng minamaliit niya. Ang siyang nagpabagsak sa kanya gamit ang utak, hindi ang emosyon. "Your Honor," pagtatapos ni Isabela, ang boses ay muling naging malambot. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay humahagulgol na. "Gusto ko lang pong protektahan ang nanay ko at gusto ko pong maibalik ang kapayapaan sa pamilya namin." Ang gavel ng hukom ay pumalo. "All contracts and documents signed are hereby declared null and void. This court recommends a full criminal investigation into the actions of Mr. Adrian Cruz and Ms. Bianca Navarro for charges of conspiracy and fraud." Tumayo si Adrian. Susugurin sana niya si Isabela, pero hinarang na siya ng mga gwardya ng korte. Ang huling nakita ni Isabela sa kanya ay ang mukha ng isang taong nawala ang lahat, hindi dahil sa iba,
kundi dahil sa sarili niyang puot at pagmamataas. Dahan-dahang lumapit si Aling Elena kay Isabela. Nanginginig, umiiyak. "Anak, patawarin mo ako, anak." Hindi sumagot si Isabela. Niyakap lang niya ng mahigpit ang kanyang ina. Sa yakap na yon, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay unti-unting natunaw. Nagsimula na ang paghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo sa korte ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng isang payapang katahimikan na matagal nang hinahanap ni Isabela. Si Adrian Cruz at Bianca Navarro ay kapwa nahaharap sa kasong kriminal. Ang lahat ng ebidensya ay matibay. Ang kanilang kinabukasan ay nasa likod na ng rehas na bakal. Hindi na sila muling sinubukang kontakin ni Isabela. Para sa kanya, sila ay isa na lang kabanata sa kanyang buhay na tuluyan na niyang isinara. Ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan. Nakatayo si Isabela sa balkonahe ng kanilang bahay sa probinsya kung saan sila pansamantalang nanirahan ng kanyang ina para makalayo sa gulo ng syudad. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa kabundukan. Ang relasyon nila ni Aling Elena ay hindi agad bumalik sa dati. May mga araw na puno ng awkward na katahimikan, mga salitang hindi masabi, at mga luhang pilit na tinatago. Ang sugat ng pagtataksil at pagdududa ay malalim. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng halaman, bigla na lang huminto si Aling Elena. "Anak," sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Ang isang ina, dapat pinoprotektahan niya ang kanyang anak. Pero ako, hinayaan kong saktan kanila. Hinayaan kong bulagin ako ng takot." Ibinaba ni Isabela ang hawak niyang pandilig. Lumapit siya sa kanyang ina at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito na puno na ng kulubot. "Mama," malambing niyang sabi, "biktima rin po kayo. Ginawa nila ang lahat para sirain tayo. Ang mahalaga, hindi sila nagtagumpay. Nandito pa rin tayo, magkasama." Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, niyakap ni Aling Elena si Isabela ng buong higpit at humagulgol ito sa kanyang balikat. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Niyakap ni Isabela pabalik ang kanyang ina. "Pinapatawad na po kita, ma. Matagal na." Simula ng araw na yon, unti-unti, bumalik ang kanilang dating samahan. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga maliliit na pag-aalala. Ang tiwalang nasira ay muling nabubuo, mas matibay pa kaysa dati dahil sinubok na ito ng apoy. Kalaunan, dumating ang araw ng pagpirma ng divorce papers. Nagkita sila ni Adrian sa huling pagkakataon sa opisina ng abogado kasama ang mga gwardya. Walang emosyon sa mukha ni Isabela habang pinipirmahan ng papel na tuluyan nang magpuputol sa kanilang ugnayan. Hindi siya tumingin dito, hindi siya nagsalita. Para sa kanya, ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Adrian na minahal niya o ang Adrian na kinamuhian niya. Isa na lang itong estranghero, isang alaala ng isang pagkakamali. Nang matapos ang lahat, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan. Hindi saya, hindi galit, kundi kapayapaan. Malaya na siya. Hindi na bumalik si Isabela sa kanyang trabaho sa admin department ng pulisya. Ngunit hindi na rin siya bumalik sa mundo ng panganib at pagiging undercover. Nakahanap siya ng ibang paraan para gamitin ang kanyang mga karanasan. Sa tulong ni David Lim, nagtayo siya ng isang maliit na foundation, isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng legal advice at psychological support sa mga biktima ng emotional abuse at psychological manipulation. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Isabela sa kanyang maliit at simpleng opisina. May kausap siyang isang babae, mga 30 anyos, na umiiyak habang nagkukwento tungkol sa kanyang asawa. Hinayaan lang ni Isabela na magsalita ang babae. Nakikinig ng may buong atensyon
at pag-unawa. Nang matapos ito, hindi niya ito binigyan ng mga payak na salita ng awa. Sa halip sinabi niya, "Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina. Ang unang hakbang para makalaya ay ang pagkilala sa katotohanan. At nandito kami para tulungan kang gawin iyon." Ngumiti si Isabela. Isang nangiting totoo, walang bahid ng pagpapanggap. Isang nangiting nagmumula sa isang taong dumaan sa pinakamatinding dilim ngunit nakahanap ng sarili niyang liwanag. Tumingin siya sa bintana sa papalubog na araw. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanya. Ito na ngayon ang kanyang sandata, ang kanyang lakas. Hindi lakas ng sigaw ang sukatan ng katarungan, naisip niya sa kanyang sarili, kundi ang tibay ng puso na manatiling kalmado sa gitna ng unos. At ngayon, malaya na ako.